Musta, may pangmalakasang anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo sa mga tropa mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Abat kung na-miss nyo si MASH ay eto na ang katukayo niya. Sa isang lugar na kung tawagin ay Rigarden Magical Academy, isang prestihiyosong lugar para sa mga pinagpalang magician, habang ang bida natin ito nasa dungeon kasama ang kanyang isang pusa, nang gamit lamang ang kanyang espada since di nga raw siya nakakagamit ng magic. Edward Serfens, pangalan ng poging professor na ito na nagtuturo sa isang klase kasama ang ating bida, na nagngangalang Will Surford. Walang ano-ano'y tinawag na nga nito si Will sa harapan ng klase para gawin ng isang magic, ngunit sa kasamaang palad ay ulats talaga sa magic itong binata. Dito na nga siya pinagtawanan ng kanyang mga kaklase, dagdag pa itong professor nila at ka-basic na nga lang daw na magic ay di pa raw magawa nitong walang kwentang bida natin. Sa kung saan ay biglang bumida-bida na nga itong isa sa kanilang mga kaklase at nagpalabas ng pangmalakasang apoy-apoy spell, na siyang pasikat na nga sa buong klase at nagngangalang Cyan Ulster, sabay sorry sa professor at nais niya lang daw tulungan ang bobo nilang kaklase. Pa-speech na nga ang kanilang professor na sa kanilang mundo, ay magic lamang ang Supremo, magic ang otoridad, magic ang lakas at kapangyarihan, maging ang kanilang mga bayani ay mages, at sa akademya nga raw na ito, ang talento nila sa magic ang magdadala sa kanila. Di tulad ng iba na walang talento at puro lamang libro, pero di naman makagamit ni isang spell ni Anino, at tila mas may pakinabang kung aalis na lamang sa akademyang ito, pasaring na nga nito na lubos dinamdam ng bida nating binatilyo. Maging sa labas ng classroom ay di parent siya tinantana ng mga papansing bully niya, at binanatan pati ang pagpunta-punta niya sa dungeons na ginagawa raw ng ating bida para pantapal grades niya, sabay paglutang ng isang dalaga at dinedepensahan ang ating bida mula sa mga papansing kaklase nila, na pinakilalang si Colette Loire, at di nga raw hahayaan ng dalaga na insultuhan nila ang kanyang kaibigan. Eddie Miao, ika naman ni Sion sabay pasaring na naman kay Will na hanggang pangarap lang nito ang titulong Magia Vander, parang Divine Visionaries lang sa Mashley, hihi. O siya alis na kami at baka mapasahan pa kami ng kabobohan niyang Will na yan, banat na nga ng mga ito sabay umalis na. Dapat di mo sila hinahayaang ganyanan ka lamang, pati na yung Professor Edward na yan na may tama rin sa utak, ika na nga ni Colette sa kanya. Okay nga lang daw ika naman ni Will at totoo naman daw na hindi siya nakakagamit ng magic, tsaka kung meron ba namang nagtatanggol sa akin na chicks katulad mo Eddie ang swerte ko, hihi, ika na nga nito sa dalaga. Nataranta na nga si ate at tila kinilig sa sinabi ng binata, at huwag daw itong ganito lalo na sa ibang tao, kaya napakamat-ulo na lamang si Will sabay nag-sorry kay Colette, at pinalaki raw kasi siya na dapat pinupuri ang mga babae, pero kahit di naman daw ay talagang cute daw itong si Colette na lubos kinablush na nga ni ate mo. Muni-muni na nga itong bida natin at ang ganda raw ng araw ngayon, na agad sinang ayunan naman ni Colette at salamat nga raw sa Magia Vander na nagpapanatili nito. Kwento mode na nga si Will ukol noong unang panahon daw, kung saan wala pang alam ang mga tao sa langit. Noong mga panahong binabalot pa ng kadiliman ang buong mundo at hawak ng masasamang celestial host, hanggang sa may 5 wizards ang nagpasya ng labanan ang mga ito, tinalo ang mga ito at nagcast ng seal sa langit na siyang nagdala sa mundo ng kapayapaan. Ang Magia Vander, titulong pinasa na mula pa noon, sa mga natatanging pinakamalalakas. Na siya nang ang pangarap ng lahat na makamit at natatanging karangalan para sa isang mage. Sa tingin mo yung Ice Maiden Wand na si Albus Vina ay binabantayan tayo ngayon, singit na nga ni Colette, ayon naman kay Will ay sigurado raw siyang lagi silang binabantayan ng nasabing maiden, sabay pa flashback sa nakaraan kung saan pinakita na tila kababata ito ng ating bida, na tinawag nitong Alferia, at pananggakwan na sabay silang magiging Magia Vander at aakyat sa tower nang makita ang tunay na sunset sa likod ng seal. Sa kanya ay naging pangarap na lamang ito ngunit iba kay Alferia na naging pinakabatang Magia Vander, habang siya ito walang Caitlyn talent pero kailanman hindi raw sumuko na panghawakan ang kanilang naging pangako, at sisiguraduhin niya raw na matutupad ito ng kasama si Alferia. Pasaway kang hype ka, banat na nga sa kanya ng professor na nagngangalang Werner Norgram at pinapagalitan siya sa muli na naman niyang pagpunta sa dungeon nang hindi nagpapaalam, at umabot pa nga raw sa ikapitong palapag-aba at gusto na raw talaga mamatay ni Will, dagdag pa nga nito. Sorry na professor, ika naman ang ating bida sabay tanong kung ilang credits daw ba nakuha niya ngayon, bagamat gigil ay sinagot naman siya nito,
at 2 credits nga raw ang matatanggap niya para sa napatay niyang halimaw. Yehey na nga si Will pati na ang kanyang pusa, ngunit nagpaalala itong professor niya na hindi raw pwedeng lagi nalang ganito, at dapat asikasuhin ni Will ang kanyang academics, na kinabibilangan ng writing, spellwork at praxis, para makaipon ng credits, at since di nga raw makagamit ng magic ang ating bida ay olats na ito sa spellwork credits. Kaya nga po ako nagfo-focus sa praxis, ika naman ni Will kung saan nakukuha niya ang kanyang credit sa dungeons, sabay sapla ng professor at matagal niya na nga raw itong sinasabi sa bida natin, na ang pag-advance sa pamamagitan lamang ng praxis ay lubhang imposible. Well anyway mag-focus nga raw muna ang bida natin na makagraduate bago pa ang Magia Vander nito, lalo pa raw ngayon nakakailanganin pa ni Will ng 4 na credits bago matapos ang linggong ito. Lubos na taranta na nga ang ating bida at may 2 araw na lamang siya sabay labas ng kanyang notes para maghanap ng halimaw na magbibigay sa kanya ng 4 na credits. Walang ano-ano'y nagparinig na nga ang kanyang professor na may nababalitaan daw na halimaw sa bandang ika-6 na palapag ng dungeon, na kung tawagin ay Baskerville. Napayakap na nga lang ang ating bida sabay nagpasalamat sa professor, ngunit di nila namalaya na may nakarinig sa kanila sa pinto, ang bida-bidang estudyante na gigil sa ating bida, si Sion at planong unahan na si Will sa halimaw nang di na ito makaabot sa quota ng credits niya at ma-expel sa akademya. Rumekta na nga ang baliw kasama ang mga tropa nito sa nasabing palapag ng dungeon, habang itong si Will naman ay kasama ang kanyang pusa na nagngangalang si Kiki. Nabahala na nga ang mga tropa ni Sion sa plano nitong baliw, na lubos ang galit at panggigigil sa ating bida na ayon dito ay walang karapatan ni huminga man lang ng hangin na kanilang hinihinga sa akademyang ito. Hanggang sa walang ano-ano'y tumilapon na nga lang bigla ang isa sa mga tropa ni Sion, at dito napasigaw ang isa pa sa mga bobo sa gulat nang makita ang dambuhalang halimaw. Sa lakas ng sigaw nito ay umalingaw-ngaw na nga ito sa buong kuweba na siyang narinig ng ating bida, na agad na patakbo at pinuntahan ang pinanggalingan ng sigaw. Dito na nga niya nakita ang isang dambuhalang halimaw na ayon dito ay isang evil sentinel, na may katumbas na 10 credits, ngunit ano raw ang ginagawa ng isang high-level monster sa palapag na ito? Pagtataka na nga ni Will, pati na at bakit daw nandirito ang kaklase nilang si Sion, di na nga magkadiugaga sa taranta ang bida-bidang kaklase niya at wa-epek ang mga apoy-apoy spell nito sa kaharap na halimaw, na ayon kay Will ay sadyang walang tsansang manalo sa isang evil sentinel. Sa awa ni Will ay naisipan na nga nitong iligtas ang bully niya, ngunit napapaisip din kung obligasyon daw ba niyang tulungan ito sa kabila ng mga ginawa at pangbubuli nito sa kanya. Dito na nga niya naalala ang kanyang kababata, kung saan ikanito sa kanya na alam niya raw sa sarili niya na siya ay mabait at mas matapang kaysa sa lahat, at siya ring pinanggalingan ng kanyang minamahal na Goggles. Walang ano-ano'y to the rescue na nga siya kay Mang Tangang Sion, gamit ang kanyang pambihirang bilis sabay hinarang ang atake ng evil sentinel. Samantala, biglang sugod naman itong si Professor Edward kay Professor Werkner para humingi ng tulong at pumunta nga raw ang pasaway niyang estudyante kasama ang mga tropa nito sa dungeon. At kung maaari ay gamitin daw ni Professor Werkner ang kanyang familiar para mahanap ito. Nang tanungin ni Professor Werkner kung saang palapag ito ay sinabi na nga ni Professor Edward na sa pang-6 na palapag. Napangiti na nga itong si Boy Labo at di na nga raw nila kakailanganin ng familiar dahil nandoon daw ngayon si Will. Pambihirang bilis at lakas na nga ang ipinamalas ni Will na halos di makasabay ang kalabang halimaw, na siya na nga nitong kaliwat kanang inaatake, na lubos nagpatamimi na nga kay Sion at di makapaniwalang si Will ang kanyang nakikitang nakikipaglaban. Maging si Professor Edward ay di makapaniwala sa kanyang mga nasasaksihan, habang itong si Professor Werkner naman ay lubos ang pagpapaliwanag, na si Will daw ay naiiba sa lahat, dahil may taglay itong lakas na wala ang sinumang mage, pangangatawang singtatag ng mga dwarf, at talino na kayang basahin ng kalaban kahit isang beses niya lang itong makita. Oo, totoong di kayang makagamit ni Will ni Katie na magic, ngunit sa mundong ito na puno ng magic, siya lamang bukod na tatangi ang nag-iisang warrior. Nasa isang hampas lamang ng kanyang espada, ay kayang lampasan kahit kidlat ni mama mo. Ayun nga at binasek lang ni Will ang kalabang evil sentinel, sabay abot ng kanyang kamay sa nagulantang niyang kaklase, at kung okay lang daw ba ito. Anong kalokohan ito, ika naman ni Professor Edward, at paanoong ang isang walang magic na tulad ni Will ay nalampasan ang ganitong klaseng halimaw, sabay walk out si Tanga. Nang makabalik si Will ay wala naman ang nagawa si Professor Werkner kundi bigyan ito ng 10 credits, kaya happy-happy na naman ang ating bida pati ang Kiki niya.
Pahapi-hapi na rin po ng like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. Pa-flashback 5 taon na ang nakakalipas, kung saan puro pang babatikos at pangmamata ang natanggap ng ating bida mula sa mga kapwa estudyante nito sa akademya, at paano raw ito nakapasok sa Magical Academy. Ayon sa mga madadaldal ay ginawa raw pa si Will para mapapasok sa akademya si Lady Elfaria, ang kababata ng ating bida na nais nitong makasama, at ngayong Magia Vander na raw ang dalaga ay tapos na ang pakinabang ng binata kaya sigurado ma-expel na raw ito, tawa-tawa na nga ng mga extra. Ngunit sa kabila nito ay nakita naman ng kanilang headmaster ang potensyal ni Will at maging ni Professor Werner, na bagamat walang magic, ay may pambihirang kakayahan at kadesididuhan na naiiba kaninuman gamit lamang ang kanyang espada. Dahil dito ay hinayaan ng headmaster na manatili ang ating bida sa akademya, na lubos ang pagnanais na maabot ang tower nang makita niya raw ang kanyang kababata na si Elfie. Balik sa kasalukuyan, kung saan lesson mode itong si Professor Werner tungkol sa pag-ascend sa tower, na nangangahulugan daw ng pag-advance sa Upper Institute, at para maging isang Magia Vander ay kakailanganin mo munang marekognisa ng highest center of learning, na kung tawagin ay Upper Institute. Dalawang paraan nga raw ang pwede nilang gawin para ma-achieve ito, at yon ay ang gumawa sila ng bagong klase ng magic, o ang kumulekta sila ng 1,700 credits sa akademyang ito. Bibihira nga raw ang nakakagawa sa una, kaya karamihan ay sa pangalawa umaasa, at sa nakikita niya raw sa kanila ay lahat sila halos nanganganib pa na hindi makagraduate kaya doble kayod sila ngayon. Mukhang nabugbog na naman kayo sa klase ni Professor Werner ika na nga ni Colette sa ating bida na nanghihina ngunit okay lang daw at di raw lahat ng professor ay nagbibigay halaga at sempatya tulad ni Professor Werner. Agad sinang-ayunan naman ito ni Colette at di raw tulad ng ibang professor na itago na lamang nila sa pangalang Professor Edward na walang puso at walang pakialam sa estudyante. Samantala, pangmalakasang chismis naman ang ibinibida ng isa sa mga tropa ni Sion ukol sa isang evil sentinel na basic tinalo nga lang daw ng kanilang bossing. Manghang-mangha nga raw sila dahil nang magising sila ay patay na ang sentinel na kagagawan nga raw ni Sion. Habang sa isip-isip naman ni Sion ay nagkakamali raw sila sabay na alala ang mga kaganapan. Dito na nga na sight ng bida-bida ang ating bida na naglalakad, na agad na trigger na naman at nilapitan si Will sabay kinwelyuhan, at anong klaseng kalokohan daw ito mula sa isang walang magic na katulad nito. Biglang pumagitna na nga si Colette sa pagganap ni Sion na kalaunan ay napa-walkout na lamang at di matanggap ang katotohanan sa kanya ay sumambulat. Ano ba problema nung baliw na yon? Ika na nga lang ni Colette at kung may nangyari raw ba sa kanila ni Will. Maging si Professor Edward ay di rin matanggap ang mga ganap, na rekta pinuntahan na nga ang headmaster at dapat daw ma-expel si Will Surford. Naku naman umagang-umaga high blood ka na naman Professor Edward, tsaka pang-anim at panghuling taon na ito ni Will kaya napakaalanganin naman ang gusto mo. Ika na nga ng headmaster sa gigil na professor. Ayon naman sa professor ay di raw kailangan ng akademya ang isang warrior at hindi mage na katulad ni Will, isang taong kayang lampasan ang magic nang hindi nakakagamit nito. Kalokohan, dagdag pa nga nito. Pinabatid naman ng headmaster na pambihira ang mga marka ni Will, sa lahat ng aspeto, at kung isasangtabi nga raw nila ang hindi nito pagkakaroon ng magic ay namumungutanggi ito sa lahat at kulang pa ang salita na pambihira. At kung hindi man Magia Vander ay pasok na pasok ito maging artificer o pati healer. Tandaan mo Edward na katungkulan ng akademya na ito na makapag-produce ng mga scholar para sa nakatakdang araw, dagdag pa nga ng headmaster. Yun nga po ang problema headmaster at walang plano na maging scholar ng estudyante na yan at adik na adik maging Magia Vander, ribat na nga ni Professor Edward. Kalaunan ay nagpasya na nga lang ang headmaster na bigyan ni Edward ng pagsusulit itong ating bida, at since alam niya na raw ang sekreto nito ay siya na mismo personal ang mga siwa nito. At kung sakaling bumagsak daw ito ay siya na bahala kung ipapasa o i-expel niya ito. Kinang-isi na nga ito ni Edward at happy-happy na si Tanga habang ngiti rin ang idinulot nito sa headmaster at sa isip-isip ay gawin na nga raw lahat ni Edward ang nais niya hanggang sa matanggap nito ang katotohanan. Samantala, maghapon na ngang sinamahan ni Colette itong si Will, mula sa paglagay ng mga libro nito sa locker room kung saan nabubuksan lamang ng spell at nagpatulong kay Colette since di siya makagamit ng magic, at siya ring naglalaman ng espada niya, hanggang sa pag-aaral sa library na lubos kinamangha ni Colette, dahil bagamat okay naman daw ang ACADS ni Will ay ibang klase pa rin ang pinapakita nitong sipag, di nga raw siya pwedeng magpapetex-petex lang, ika naman ang ating bida, lalo na at layunin niya raw na maka-advance sa Upper Institute,
Sabay pinabatid ang paghanga sa mga dwarves, at sa Battle of Garzaronso, kung saan di sumuko ang puwersa ng mga dwarves sa harap ng pangmalakasang magic ng kalaban nito. Isa raw ito sa mga nagbibigay lakas ng loob at inspirasyon sa kanya, na kayang lampasan ng pangmalakasang determinasyon ang anumang magic. Habang nagkukulitan ang dalawa, at nakakita nga ng puting buhok si Colette sa ulo ni Will at nais nitong bunutin ay bigla na lamang lumutang sa eksena itong si Professor Edward na lubos nilang kinagulat, at pumunta nga raw sa spell hall si Will nang mag-isa lamang. Since olats daw sa spellwork itong bida natin ay bibigyan niya ito ng supplemental lesson, na kinabahala na nga ni Will at bakit siya lang daw. Pang-ising-isi na nga ang professor at sinabing ang tanging gagawin lang daw ni Will ay ang makatama sa kanya kahit isang atake lamang, at kung sakaling magawa raw ito ng ating bida ay bibigyan niya ito ng 5 spellwork credits, ngunit kapag hindi naman ay rekta expel siya sa akademyang ito na lubos ikinabahala ni Will. Samantala, pinatawag naman ng headmaster si Professor Werkner at sinabi ang tungkol sa pagsusulit ni Will sa pangangasiwa ni Professor Edward. Ngunit bagamat nag-aalala ito ay pinagbawalan ito ng headmaster na makialam, at para patas daw dito kay Professor Edward ay pagbibigyan niya ito ngayon, at nang makita rin daw nila kung talagang karapat-dapat talaga itong si Will sa kagustuhan itong maging Magia Vander, di naman natagaw ni Werkner ang pag-aalala niya at bakit sa dinami-rami raw ng makakalaban ni Will ay si Edward pa, na halos ka-level ng isang tunay na Magia Vander, isang ascendant na napuntahan na ang tuktok ng tower. Samantala, gulat na nga si Will sa pinapamalas na lakas ng kanilang professor, na sa kabila ng liksi at bilis niya ay walang panama sa barrier magic nito. Walang kwenta nga raw itong si Will ika naman ng professor at ano raw magagawa ng mga pasipa-sipa nito sa magic niya, na siyang tunay nga ay binabalibag-balibag lamang siya gamit ang mga pasabog nito. Exit nga muna si Kiki at mukhang may pupuntahan, habang naiwan naman ang ating bida na lubos na mamroblema sa kung papaano niya matatalo ang pangmalakasan nilang professor, na kalaunay naglabas ng mas marami pang magic circles at pinagraratrat siya ng sandamakmak na piu-piu-piu, ayon bogbog at lamog ang bida nating kumalabog. Samantala, iba naman ang nai-imagine ni Colette tungkol sa pagpapatawag ni Professor Edward sa ating bida, hanggang sa dito na nga niya makita ang familiar ni Will na si Kiki, at tila tinuturo ang locker ng ating bida, na siya rin namang nagets nito at napagtantong nasa panganib si Will lablab niya. Ano pangarap mo Perrin maging Magia Vander sa ako nga hindi mo malampasan, banat na nga sa kanya ni Professor Edward sabay tinanong tungkol sa Battle of Garzaronso, ang rebelyon ng 10,000 dwarves, at kung ilang mage daw ang humarap dito. Di ba isa lang, isang kumpas lang ng mage ay naubos ang mga walang kwentang dwarves na yan. Kailanman ay hindi mananalo ang espada laban sa wand, at yan ang itatak mo sa utak mong hype ka. Panggigigil na nga ni Professor Edward sa kanya, di naman nagpatinag si Will at kahit ano raw sabihin ni Professor Edward ay aabutin niya pera ng Magia Vander, na lubos pinagtaka na nga ng Professor at ano raw ba talaga ang pinaglalaban at pinanggagalingan ni Will. Nais niya raw makasama ang taong mahal niya, at tuparin ang pangako niya kay Elfie, buong pusong pinagsigawan na nga ni Will na lubos kinagulat ni Professor Edward. Nap-asus Merisep na nga lang ang professor at anong kalokohan daw ito, madudumi, malalandi, katangahan, kalunos-lunos, yak dahil lang sa pag-ibig nagkakaganyan ka, panghahamak na nga sa kanya ng professor, at kilabutan man lang daw ang ating bida sa pinagsasasabi niya. Wala namang naging paki si Will sa mga banat ng professor hanggang sa bigla nang dumating sa eksena si Colette at ibinato sa kanya ang kanyang espada. Wala nang sinayang na oras pa si Will at binunot na ang espada kasabay ang pasuot ng kanyang goggles, na muli nang binirahan ng professor nilang bida-bida ng piu-piu ngunit sa pagkakataong ito ay napigilan na niya gamit ang kanyang espada, na ayon sa professor ay isang Moria Blade. Sunod-sunod na atake na nga ang ipinamalas ni Professor Edward na lubos nagbigay ng takot kay Will ngunit sa kabila nito ay hinarap niya ng buong tapang. At mas malalim pa raw ang kwento ng Battle of Garzaronso di tulad ng pinagsasasabi ni Professor Edward, na may isang general daw na nagngangalang Gareth ang buong tapang na lumaban Perrin sa kabila ng pagkaubos ng kanyang lahi, at nakatama ng isang atake sa kalabang mage. Dahil daw sa ipinakitang tapang nito ay kinilala ito ng mga mages, at siyang tunay nga gaya ng nagawa ng dwarf ay pangmalakasang determinasyon ang pinamalas ni Will na kalaunay nagawang mawasak ang barrier ni Professor Edward at nasugatan nito sa mukha. Walkout na nga lang ang professor at sinabing gagawarin niya ng 5 credits si Will gaya ng kanilang napag-usapan habang pagkamangha naman ang nadama ng headmaster sa mga nasaksihan. Abat bigyan credits mo din ang like at subscribe ko mga idol,
Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. Will Surfer, kilala bilang walang talento ngunit sa kabila nito ay isang overachiever, bukod pa rito ay working student din ito na sinusuportahan ang kanyang sarili sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagde-deliver ng mga dyaryo kasama ang kanyang familiar na si Kiki. Isang araw habang naghahatid ng mga dyaryo ay muntika na nga itong madapa, hanggang sa dito makita niya ang balita tungkol sa lablab niya na si Elf Arya, na nakaimbento na naman daw ng 12 panibagong spells na lubos kina-proud nitong ating bida. Ngunit may isa pang balita ang mas kinatuwa ni Will, at yun ay nang malamang kliyente ng kanilang akademya ang mismong lablab niya. Agad-agad na nga itong umuwi at nagpunta sa kanilang dorm, kung saan nandoon ang kanyang roommate na pinakilalang si Rusty Nauman, na siyang rekta hininga ng pabor ni Will ukol sa magic items. Pinagtaka na nga ito ni Rusty at ano raw ba meron at tila aligaga raw ang ating bida. Dito na nga nakwento ni Will ang tungkol sa order ni Elfie na siya niya raw hindi pwedeng palampasin, sabay nagmamadali na ngang nagbihis. Dagdag pa nito na ang order daw ay ang mangolekta ng ice score sa Frostwalkers at babayaran daw ang sinumang estudyante na makakapagbigay nito. Didiretso na nga raw siya sa 4th floor kaya kakailanganin niya ang mga magic items ni Rusty. Natawa na nga lang ang kanyang roommate sa sobra-sobrang ka-excited ni Will kaya ibinigay na rito ang kailangan nito. Agad nagpasalamat na nga itong bida natin, at bago makaalis ay sinungal-ngalan ng tinapay ng kanyang roommate sabay nagbyebay. Rekta 4th floor na nga ng dungeon nitong si Will, at dito inabutan ng sandamakmak na estudyante na nauna ng alap ng mga ice cores, na di naman na kinagulat ng ating bida. Maging ang bida-bidang mga bully niya ay nandirito rin, lalo na itong si Sion na di pera natutunawan kay Will at sa natuklasan nitong taglay niyang lakas. Dahil nga sa medyo marami na ang mga kakumpetensya ni Will sa pangangalap ng ice cores ay lumipat na ito sa ibang lokasyon, ngunit sa kanyang paglipat ay bigla na lamang nagulat, nang makita ang isang dalagita na napapalibutan ng 3 dambuhalang penguin na batak. Ano pa nga ba at to the rescue na naman ang ating bida at pinagbibasic lamang ang mga halimaw, na lubos kinamangha ng dalaga at sa kanya ay nagpasalamat, at nagpakilalang si Iris Churchill. Samantala, klase mode naman si Professor Werkner, at isang pambihirang tagumpay raw para sa isang mage ang makagawa ng sarili mong magic, dahil nagbibigay ito ng garantiya sa pagsulong mo papuntang tower. Bukod pa rito ay anumang panibagong inventong magic ay ipinapangalan sa creator nito o kaya naman sa incantation nito, kagaya nga raw ng spell na Dax Darbicans, na nanggaling sa pangalan ng creator nito na nagngangalang Fire Watchman Darbicans. Ibig nga raw nitong sabihin ay basta't makaimbento ka ng panibagong magic ay sigurado nang nakatatak sa kasaysayan ang iyong pangalan. Gustong sabihin po ba niyan ay talagang pambihira si Lady Elf Arya, na nabalita na naman kanina, ika na nga ni ating nag-recite. Abat kung ako ang tatanungin ay kulang pa ang salitang pambihira, sagot na nga ng kanilang professor, at kailanman wala pa raw nakakagawa na gumawa ng 12 original spells, kaya sabihin na nga lang daw nila na isa ito sa mga pinakadakilang mages ng kanilang kasaysayan. Lubos na nga itong kinamangha ng lahat maging ni Colette at iba rin daw talaga ang kababata na laging nababanggit ni Will, at ngayon nga raw na nag-issue lamang ng isang order ay nagkadetarantataranta na lahat ng estudyante makalakam lamang ng ice course na nais nito. Dito na nga ito inasar ng dalagang katabi nito at nagdadalaga na raw talaga si Colette, at halata daw raw ang sobrang pagseselos kay Lady Elf Arya, dahil talo siya nito pagdating kay Will. Nainis na nga si Colette at bistado siya ng makulit na kaklase hanggang sa pag-alitan na nga sila ni Professor Werkner at ang gugulo sa gitna ng klase nito. Samantala, balik naman sa ating bida kung saan kasama na nito at kakwentuhan ang bagong tagpong dalaga sa loob ng dungeon, at kung si Kuya Will daw ba yung usap-usapang walang magic at walang talentong estudyante ng kanilang akademya. Oo na nga lang ang ating bida at pinagtaka kung ilang taon pa lang ang dalaga at kinukuya siya. Ayon naman kay Iris ay 14 pa lamang siya kaya napagtanto ni Will na 2 taong matanda siya rito at nasa 4th year pa lamang kumpara sa kanya na pang-6 at huling year na. Walang ano-ano'y tinanong na nga ito ni Will kung di raw ba ito nababahala na siya ang kasama ngayon sa kilala nga siyang talentless at walang magic. Hala siya, ika naman ng dalaga at bakit naman daw di niya sasamahan ang taong nagligtas sa kanya. Tsaka kahit naman daw di nakakagamit ng magic si Will ay malaki ang respeto niya sa mga taong may sariling sikap at kakayahan. Nahiya naman ang ating bida kaya inilihis ang kanilang usapan sa kung nandirito rin daw ba si Iris para mang-alap ng ice course, na siya namang agad sinang-ayunan ng dalaga.
Dito na nga naikwento ni Iris na nakilala niya na raw at na-meet dati si Lady Elfaria, na lubos kinagulat ni Will. Kwento na nga ng dalaga na mag-isa siya dati sa isang dungeon at napalibutan ng sandamakmak na halimaw at inakalang katapusan na raw niya, hanggang sa bigla na nga lang daw nanigas ang mga halimaw, at Lady Elfaria sa malayo ay kanyang natanaw, na sobra niya kina Starstruck muntik pa raw siyang matunaw. Damang-dama na nga ni ate ang pagkikwento niya habang si Will naman kasama ang kanyang familiar na si Kiki ay tila may napansin sa paligid. Isang ice fragment na indikasyon daw na may dumaang Frostwalkers sa lugar na ito, ngunit doble ang laki kumpara sa normal na ice fragment na nangangahulugang may malakas na halimaw raw malapit lamang sa kanila. Ikinabahala na nga ito ni Iris at napatanong sa kung paano ito nalaman ng ating bida sa kabila ng wala itong magic. Ayon naman kay Will ay kamangha-manha raw ang magic ngunit di ibig sabihin ay sa lahat ng bagay, lalo na raw sa loob ng dungeon, na para sa kanya ay mas lamang ang experience at kaalaman sa mga bagay-bagay. Walang ano-ano'y bigla na nga lang may umatake sa kanila, na agad namang naiwasan ng ating bida at tila inasahan na. Lubos kinagulat na nga ito ni Iris at di lang basta Frostwalkers ang nakasagupan nila, kundi ay isang dambuhalang Frost Rex, na ayon sa dalaga ay pinakamataas na anyo ng Frostwalkers at may katumbas na 6 credits. Nabahala na nga ang dalaga dahil di tinatabla ng physical attacks ang nasabing halimaw at anumang damay-kit dito ay instant nagiging yelo, kaya tinagurian daw na dwarf killer, at ang tanging panlaban lang daw dito ay long-range magic attacks, na taliwas raw sa kakayahan ng ating bida kaya ulats daw sila sa halimaw na ito. Huwag nga raw mag-alala ang dalaga, ika naman ng ating bida, at marami na raw siyang nakaharap na ganitong halimaw, sabay nilusob na nga ang umataking kalaban. Gamit ang kanyang pambihirang bilis at liksi ay unti-unti na nga nitong nilapitan at inikutan ang kalaban, hanggang sa nang mahanap ang tamang timing ay inangklahan ang kalaban gamit ang baon niyang magic items. Kasabay nito ay wala na nga itong sinayang pa na oras at pinulaputan ng sandamakmak na alambre ang dambuhalang gagamba. Pulupat dito, pulupat doon, hanggang sa buong katawan ng halimaw ay nabalot na ng alambre at di na makagalaw pa. Kalaunan ay literal na nagpasiklab na nga si Will mula sa magic item ng kanyang kamay, na unti-unting tumawid sa alambre, at umabot sa kalabang halimaw. Apoy dito, apoy doon, hanggang sa nang marating nito ang dulo ng angkla ay pangmalakasang pagsabog na nga ang ibinira ng magic item boom boom boom. Wasak na wasak, durog at naging hamog, ang kalabang halimaw na sumabog. Gulat na nga ang nadama ni Iris sabay biglang bago ng itsura at persona, at ito raw pala ang abilidad ng tinaguriang no talent ng kanilang akademya, na ibang-iba sa mga sabi-sabi at chismis, at napapaisip kung kailangan niya raw ba itong i-report. Biglang singit na nga si Will at marami-rami na raw silang nakolekta na ice cores kaya bumalik na raw sila, sabay ngiti ng dalaga at balik sa dati niyang persona, di siya makagamit ng magic pero lubhang nakakamangha kung papaano niya ito punan, ika na nga ni Iris na nagtanggal ng kanyang disguise at nagpunta sa tere. Ibang klase nga raw ang atake nito sa pakikipaglaban lalo na ang experience nito, at bagamat sa kabila ng katotohanan na hindi ito mage, ay pambihira naman daw itong warrior. Kalaunan ay pinakita na ngang nag-report ito sa harap ng mga Madea Vanguard, na kinabibilangan ng kababata ni Will na si Elfaria, at iba pa. Nasa gitna ito ng meeting ukol sa pagpapanatili ng barrier laban sa celestial host na pinapanood daw sila sa kabila ng langit, kaya kailangan ng araw nila ng mga bagong likas na talentado para sa tinakdang araw. So ano na Watcher, may nahanap ka na ba na kapakipakinabang? Tanong na nga ng mga ito kay Iris. Dito na nga inilahad ng dalaga ang tungkol kay Will Surfert, ang no talent na walang magic ng akademya ngunit sa tingin niya raw ay magiging mahalagang prospect nila. Iba-ibang opinyon na nga ang natanggap ni Iris ukol dito, lalo na mula kay Eleanor at huwag na raw dagdagan pa ng dalaga ang mga mahihina sa paligid niya. Nabwisit naman itong si Zeo at ang arte-arte daw ng elf hanggang sa magkainitan na nga ang dalawa. Biglang singit na nga si Carriet at tumigil na raw ang dalawa, tsaka wala naman daw silang dapat ipagmadali, sakto pa at malapit na raw ang Grand Magic Festival kung saan mapag-iisipan pa nilang lalo. Agad sumang-ayon naman si Zeo at natural na mangingibabaw raw ang mga taong kapakipakinabang, sabay nagpaalam na at kung tapos naman na raw ang walang kwenta nilang pagpupulong ay aalis na siya. Ayun nga at isa-isa nang nagsialisan ang mga Magia Vander bukod dito kay Elfaria na pa-blush-blush lamang sa tabi at hihintayin niya nga raw ang ating bida ayayayayayay sana all na naman kay Kuya Wilmo. Pasanal na rin po like at subscribe ko mga idol.
Kanya-kanya nang pasikat ang mga estudyante para makakolekta ng mas maraming credits, at nangangailangan sila ng at least 7,200 credit points para makausad sa Upper Institute. Dito na nga pinakita ang matagumpay na paglusot nila Colette at Sion na parehas nakakuha ng lampas 7,200 points, samantalang ang bida natin na si Will ay nahihirapan pagkat nalilimitahan sa pakikipaglaban, at di nga makagamit ng magic na siyang laging binabanat sa kanya ng bashers niya. Di naman nagpahuli ang iba pang estudyante at nagpamalas ng kanya-kanya nilang natatanging lakas, na pinakilalang sila Wignall Lindor, Lihana Owenzaus, at pati na rin itong bida-bidang si Julius Rienberg na binanatan maging exam golems ng iba, na lahat may higit 10,000 credit points. Habang nagyayabangan ang mga top students na lubos kinamamanghaan ng lahat at sure ball na raw ang pag-usad sa Upper Institute ay ito naman ang ating bida, nagmo-moment sa tabi at halos 5,000 lamang ang credits points, dagdag pa na last year na nga raw niya ito ngunit nanganganib pa na hindi makagraduate. Tabi hampas lupa, banat na nga ni Julius kay Will na nananahimik lamang sa tabi, at umalis daw sa paningin niya ang mga walang bilang na slap soil ng kanilang akademya. Sorry naman itong bida natin at tumabi, habang pinag-uusapan ng mga bully ang tungkol sa darating na Grand Magic Festival na sigurado raw ma-scout itong si Julius. Maging sa kantin ay ito rin ang bukang bibig ng lahat, maski itong si Colette at kinulit na nga ang ating bida na dapat ma-scout si Will sa darating na Grand Magic Festival, lalo na at napakababa nga raw ng credit points nitong bida natin. Ito nga lang daw ang tanging paraan bukod sa pag-abot ng 7,200 points para makapunta ng tower, on the spot, kaya pag sumikapan daw ni Will na ma-scout, mariing pagkulit na nga ni Colette sa ating bida. Pa-flashback na nga itong si Will tungkol sa Grand Magic Festival, kung saan isang event na ginaganap sa Rig Arden Magical Academy kada 2 taon, at binubuo ng iba't ibang kompetisyon. Ito rin daw ang panahon kung saan bumababa ang mga high mages mula sa tower para mang-scout ng mga malalakas na estudyante, kaya naman gigil na gigil itong si Colette na kumbinsihin siya na banatan ito pagkat kung susumain daw ay tila ito talaga ang sukatan ng sinuman para makapasok sa tower. Sacred Elf's Wand Elif Canaan, Lighting Lord's Wand Thorzos Fas, Ice Maiden's Wand Albus Vina, Flame Emperor's Wand Inkenya Barem, pati na rin ang Light Sovereign's Wand na si Mysterious Noah, mga kasalukuyang Magia Vander na pinangungunahan ng mga major factions, at isa nga lang daw sa mga factions na ito ang pumili sa'yo, ay sigurado na ang pag-usad mo sa tower, todo-tadong panghihikayat na nga ni Colette kay Will. Parang imposible naman yan na rekta na sa tower kahit kulang pa sa requirements ng graduation, pagtataka na nga ng ating bida, ngunit ayaw talagang magpaawat ni Colette at may mga tinatawag pa raw na watchers, na naghahanap ng mga talentado at dinadala rekta sa tower. Chismis lang naman yan, ribat naman ni Will tsaka wala raw siyang magic para bumida-bida sa event na kung tawagin nga ay Grand Magic Festival. Pilit pagkumbinsi peren nga si Colette at pagkakataon na rin daw ito ni Will para patunayan ang sarili niya. Ngunit kontra talaga ang bida natin dahil sa mga nangyari noong second year sila, kung saan sinubukan niyang sumali ngunit pinagbabato lamang siya at pinagtabuyan ng mga manunood at kalahok. Sa bagay, ika na nga lang ni Colette at isang araw ito sa mga pinakamalalang festival na nangyari sa kanilang akademya. Di naman nawala ng pag-asa si Colette na engganyohan si Will pagkat meron naman daw iba pang scouts na pupunta sa festival na ito bukod sa mga taga-Rig Arden, at kahit di man daw sila makuha para makausad sa tower, ay marami naman daw ibang oportunidad na magbubukas para sa kanila. Sinang-ayunan naman ito ni Will at perfect opportunity daw talaga ang Grand Magic Festival para maipakita ang iyong abilidad sa iba. O diba, kaya saktong pagkakataon talaga ito para ma-market mo ang sarili mo friend, banat na nga ni Colette kay Will. Paulit-ulit bagay kamo pangalan mo sayo, ribat naman ni Will sa dalaga hanggang sa matigilan ang dalawa nang may mapansin na hidden barrier sa may lockers. Dito na nga nila ginamit si Kiki para i-dispel ang barrier magic, na siyang tunay kalaunan na tanggal nila, at dito na diskobre ang isang lihim na lagusan papunta sa ibaba. Tinungo na nga ito ng dalawa at dito nakita ang ilang mga estudyante na ginawang underground pasugalan ang nasabing lugar, at pinagpupustahan kung sino raw ang mananalo sa darating na Grand Magic Festival. Lubos na gulat na nga ang ating bida nang makita si Sion sa lugar na ito, na uminit na naman ang ulo kay Will kaya inunahan na ni Colette at huwag nga raw masubok-subukan ng baliw na banatan na naman ng ating bida kundi makakatikim na raw talaga ito sa kanya. Di na nga napigil ang sumingit ng mga alipo race ni Sion at relax nga lang daw ang mga person,
Tsaka nandirito lang naman daw sila kasi syempre curious lang naman daw ang boss nila sa kung bakit wala ito sa top 3 ng pinagpupustahan. Kinabwisit na nga ito ni Sion at manahimik daw ang dalawa, na narinig na nga maging ng mga estudyante sa baba at eksena na naman si Kuya Mo, na may pa-explain pa na kaunti lang naman daw ang lamang sa kanya ng top 3 regarding sa mga puntos, tsaka kung sa magic skills lang naman daw ay kapantay niya naman ang mga ito. Sabay walkout ni Gago at bakit niya raw kailangan mag-explain sa mga ito. Kinabukasan matapos ang kanilang klase ay dumamoves na naman nga itong si Colette kay Will, at kung pupunta nga raw ito sa dungeon ay pwede namang samahan niya ito. Sorry naman agad ang bida natin at trabaho mode nga raw siya ngayon sa bar ni Aling Gina, na kinalungkot naman ng pumapag-ibig na dalaga. Kinagabihan ay pinakita na ngang nagtatrabaho si Will sa bar ni Aling Gina, na puno ng mga manggagawang dwarfs na kagagaling lang din sa kani-kanilang mga trabaho. Pagkamangha naman ang ipinabatid ng isang dwarf kay Will na nagngangalang Donan, at ibang klase daw ang ating bida dahil sa umaga raw ay nagde-deliver ng mga dyaryo, tapos buong araw estudyante, at pagdating ng gabi waiter pa sa bar ni Aling Gina, abat di raw ba napapagod ang binata. Ayon naman kay Will ay di nga raw siya eligible sa scholarship kaya no choice siya kundi ay magtrabaho, para matustusan ang kanyang pag-aaral. Hoy puro kayo chismisan dyan magtrabaho ka Will, buti pa yung tropa mo tignan mo ang sipag-sipag, banat na nga ni Aling Gina dito sa ating bida, nakasama pala ang kanyang roommate sa pagtatrabaho, at magdala pa nga raw ng isa pang part-timer since kinukulang sila sa tao. Panggagatong naman ang banat ng ibang dwarfs at di na nga raw ito kailangan, pagkat pangdalawahan naman na raw ang trabaho ni Will, na kinainis ng ating bida at pinagkakaisahan siya ng mga dwarfs na itinuring na siyang tila kapamilya nila. Nagtaka naman si Rusty at kung okay lang daw ba si Will na nagtatrabaho dito na di naman kitaasan ng sweldo, sa pwede naman daw siyang humingi ng tulong kay Professor Wertner na makahanap ng mas maayos na trabaho. Nakakahiya ng araw sa kanilang professor at marami na itong nagawang pabor sa kanya ayon dito kay Will, tsaka gusto niya raw ang dwarfs dahil mababait daw ito bagamat mga lasenggero, at sa kabila raw ng ganito siya ay tinanggap siya ng buong buo kaya malaki ang respeto niya sa mga ito. Walang ano-ano'y nagkataong napadaan sila Julius sa bar na pinagtatrabahuan ni Will, at nang makita ang ating bida ay natawa at dito raw pala nagtatrabaho ang walang kwenta kasama ang mga kapwa niya walang kwenta. Bastos ka anong sabi mo bata, banggit na nga ni Donan at nagpantig ang tenga sa narinig mula sa bida-bidang estudyante, di naman nagpapigil ang estudyante at huwag daw siya matitig-titigan ng walang kwentang dwarf, na mga sampad lang naman daw ng kanilang mundo kaya manahimik at alamin daw ang lugar sa kanilang lipunan. Ano na wala bang magsisilbi sa akin, sigaw na nga ng untitled racist feeling bida ng palabas na estudyanteng si Julius, habang galit naman ang nadama ng mga dwarfs ngunit walang magawa pagkat mga dayo lamang sila sa lugar na ito matapos mawasak ang kanilang mundo gawa ng celestial host, at di tulad sa Trato sa mga elves ay mabababa ang tingin ng mga mage sa lahi ng dwarfs, na siguradong mapapatrouble kapag pinatulan ang kapakyupakyong estudyante, di pa nga natigil ang mga bida-bida at nilate pa ang pagkaing isenerve sa kanila sa bar. At tinalo pa raw pagkaing aso at baboy na di raw nakapagtataka pagkat gawa ng mga kapwa nito. Mga walang hiya umalis na lang kaya kayo sa mundo namin, pagpaparinig pa nga ng buwisit na di na nga kinaya ng ating bida na palampasin lamang, sabay nilapitan ang mga mangmang. Bawiin niyo mga sinabi niyo, mga salitang lumabas na nga lang sa bibig ng seryosong bida natin, at ang pagkaing nilalay daw nila ay dog at pawis ng mga dwarfs. Di wow ano pakiko, magsama-sama kayo ang babahon niyo. Sabay sipa ng walang hiya sa pagkain na tumapon sa damit ni Will, di na nga napigil ni Will ang galit niya at sinalangsang sa sahig ang dalawang kasama ni Julius, na rekta nakatulog sa lakas ng sub-sub sa sahig. Abat si Kuya Julius mo pa nga may gana magalit at naglabas ng pambihirang nagyayelong aura na siyang unti-unting nagyelo sa bar ni Aling Gina, at di raw ba kilala ni Will ang binabangga niya. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira nito kay Will hanggang sa na-corner ang ating bida at isinalansang sa isang pader. Tama na yan sigaw na nga ng mga dwarf habang sa tabi ay nakahanda na ring umatake anumang oras ang roommate niyang lalaki, hanggang sa matigilan si Julius nang makita ang seryosong mata ni Will, at di raw sapat na tapusin niya ito ngayon kaya sumali raw ito sa darating na Grand Magic Festival at doon niya ito pupuksain sa harap ng madla at scouts. Walang patumpik-tumpik na tinanggap naman ito agad ng ating bida at kapag nanalo na raw siya ay siguraduhin nitong bida-bida na humingi ng tawad sa lahat ng dwarf. Pasigurado na rin Lods na mag-like at subscribe, salamat. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko.
Di nagtagal ay nagsimula na nga ang Grand Magic Festival, na may pangmalakasang opening sa pangunguna ng kanilang headmaster. Sandamakmak na tao na nga ang nagpunta na kinabibilangan ng mga scouts mula sa iba't ibang factions habang pagkamangha naman ang nadama ng lahat nang makita ang tinaguriang Miss Perfect na si Lady Lihana at nananatiling champion at record breaker sa Sky Race, sabay pagpaalam ng watcher na si Iris sa headmaster at mauna na daw siya, at may susuportahan pang araw siyang upperclassman. Samantala, happy-happy naman itong si Sion at inimbitahan daw siya ni Colette na sumali sa grupo nito. At mukhang napagtanto raw ng dalaga ang kahalagahan niya kaya nais siyang makagrupo, kumpara nga raw sa walang kwentang si Will ay obvious syempre siya raw ang pipiliin nito. Nawala na nga lang ngiti ng delulo nang makita na kasama nila ang ating bida, sabay napasigaw at ano raw ginagawa ng walang kwenta sa grupo nila. Di ka-grupo natin, ika naman ni Colette at para nga raw makasali sila sa contest na Crown Attack ay kakailanganin nila ng pinagsama-samang 21,000 credit points. Anong kalokohan ito tsaka sino ba nagsabing tutulungan ko ang walang kwentang no talent na ito? Pag-uuruminta daw na nga ng gago hanggang sa matigilan ang dumaan sa likod niya si Julius, at napansin dito nakatutok ang pansin ni Will at hindi sa kanya. Kinabwisit na nga ito ni Sion at tila etsapuera lang siya sa mata ng ating bida matapos ang kahihiyang ibinigay nito sa buong pagkatao niya. Di nagtagal ay nagsimula na nga ang main event ng araw na yon. Ang Crown Attack na iprenesinta ng bibong estudyante na nagngangalang Mike kasama si Professor Edward, ang professor na lubos kinamumuryan daw ng lahat dahil sa walang puso at duro-demonyo, sabay na buwisit at sino raw ba kasi pumili na maging commentator ang baliw na professor, abat ayos ka din umintro gusto mo na ata mapunta sa sementeryo, ribat naman ni Professor Edward, kaya agad nagsorry ang binatilyo at nagpatuloy sa kanyang intro sabay pasa sa mga elf at gawin ng araw nila ang kanilang gagawin. Rekta chant na nga ng kanilang spell ang mga elf at ginawa ang playing field ng mga partisipante, kung saan nahahati sa 5 lugar. Ang Volcano Zone, Marshland Zone, Badlands Zone, Grassland Zone, at ang Woodland Zone, di nga raw tulad ng ibang events ay binubuo ito ng 3 members kada grupo, na siyang maguunahan papunta sa Central Stadium na naglalaman ng korona, kung saan mananalo ang unang makakakuha nito. Pero syempre di nga raw ganoon kadali lang basta makakapunta sa korona, at naghanda raw ang mga professor ng sandamakmak na traps na kanilang pagdadaanan. Magunahan, magsabutahean, nasasaka nila raw kung ano ang kanilang paraan, kaya nga sa lahat ng event sa Grand Magic Festival ay ito raw ang tinaguriang pinaka-brutal dahil puno ng bakbakan. Dito nga raw masusubok ang diskarte ng mga kalahok, at kung paano makipagsapalaran ng di umaatres sa laban. Pero syempre, di naman sa sinasabi naming may secret gambling halls kami sa ilalim ng mga lockers, ay nangunguna ang grupo nila Wignall at Julius sa pastahan na siya niya raw tinayaan, ika na nga ng proud na announcer na tila walang pakialam na naririnig siya ng karamihan, habang Cole Elliot naman daw ang Squad 6 na kinabibilangan ng ating bida. Tinawanan nga lang ito ng lahat at ano raw paganap ng walang kwenta at sumali sa patimpalak. Will, anong ginagawa mo rito? Pagkagulat na nga ni Professor Werkner nang makita ang ating bida nakasali sa nasabing palaro. Agad nagsorry naman si Will, at kahit maging katatawanan nga raw siya sa paligsahan na ito, ay gusto niyang ipanalo ang laban na ito. Wala naman ang nagawa si Professor Werkner kundi pabayaan na lamang ang binatang may kadesididuhan. Wala nang ang sinayang oras ang mga kalahok nang magsimula na ang patimpalak, at kanya-kanya ng takbuhan papunta sa Central Arena. Natigilan na nga ang ibang estudyante nang magsilutangan ang sandamakmak na golem, habang ang bida naman natin ay duro-diretso lamang at di nagpapigil, na tinawanan na ngang muli ng mga nanunood, at sa exam nga raw nila ay nagmungta nga lamang ito kaharap ang mga nasabing golem. Nga na nga lang ang mga tanga nang makita na binisak lamang ni Will ang kaharap na golem, sa tulong ni Colette. Ayon naman sa dalaga ay kahit walang magic si Will ay basta't umaatake itong gamit ang isang magical item ay wala silang nilalabag na rules sa palaro, di na nga makapaniwala ang lahat, at kung sino pa ang walang magic ay siya na nga raw nauna sa lahat, habang ito namang si Sion, ay kinain na naman ng kanyang insecurity problem feeling bida complex, at sa kabila raw ng matindi niyang pagsisikap at pagtitraining mula noong napahiya siya sa ating bida, ay olats parent siya kumpara rito kay Will. Nanguna na nga sa paligsahan ng Squad 6, ang grupo na kinabibilangan nila Will, Colette at Sion. At sa kanilang unti-unting paglapit sa Central Stadium ay muli na namang sinalubong ng sandamakmak na patibong, di naman ito naging balakid sa bottom player ng palarong ito pagkat may pangmalakasan itong support,
ang pumapag-ibig nating dalaga na si Colette na todo effort matulungan si Will na mapagtagumpayan ang nasabing contest. Takbo nga lang ang ambag nitong puro yabang nilang kasama habang in denial naman ang mga nanunood sa kanila, at di matanggap ang lakas na pinapakita ni Will at pasalamat nga lang daw ito sa kapangyarihan ni Colette. Sa kabila nito ay pagkamangha naman ang nadama ng iba at ibang klase raw ang liksi at bilis na pinapakita ng binata, at makikita mo raw talaga na batak ito sa pag-explore sa dungeon, sa kaalaman at sa karanasan, sadyang kahanga-hangang tignan. Ayayayayay lodi ko yan go 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 Will Senpai, sigaw naman nga ni Iris na todo suporta sa ating bida, habang ang ibang mga kalahok ay nabahala naman at di nga raw pwedeng matalo sila sa no talent na bida natin, na nagkade-trap-trap na nga at sa pangbabash lamang at pangmamaliit kay Will magagaling. Maging si Julius ay nagtaka na rin sa ingay at ano raw ba ang pinagkakaguluhan ng lahat, hanggang sa malaman nito mula sa kanyang mga kasamahan na nangunguna na nga raw sa contest ang grupo nila Will, at di malayong matalo sila kung magpatuloy ito. Tila di naman naapektuhan si Julius at tinawanan nga lang ang balita, at siya na nga raw bahala, habang ang grupo naman nila Will ay sa wakas natanggo na ang huli at final area, ang Enchanted Woods. Ano pa nga ba at kaliwat ka ng traps na naman ang nagsilutangan sa pagdating nila sa nasabing lugar, ngunit ayaw talaga paawat ni Will at binasek lamang ang mga traps, sabay tanong ni Mike, ang announcer sa katabi niyang si Professor Edward na mismong may gawa ng traps kung ano raw masasabi nito. Ano pa nga ba at walang nasabi ang numero 1 kontrabida ng buhay ni Will habang duro-diretso namang tinahak ng ating bida nang walang kahirap-hirap ang nasabing patimpalak. Dito na nga raw magkakaalaman sa lugar na ito, ika ni Will kaya ngayong nauna sila ay magse-set up sila ng ambush laban sa mga kalaban, lalo na raw kay Julius. Bigla na nga lang silang natigilan ng sila ang ma-ambush ni Julius, na banirahan si Will ng ice tubig at tumagos sa may tagiliran nito, na lubos kinagulat ni Colette at panom naunahan daw sila ni Julius sa lugar na ito. Walang ano-ano'y nagpa-shower na nga ito ng sandamakmak na yelo sa ating bida, na maliksing na iwasan naman ni Will. Natigilan na nga lang ang lahat ng biglang umeksena si Sion, at mala Super Saiyan na nag-apoy-apoy sa bandang likod nila, ngunit imbis na atakihin ang kalaban ay ibinanat nito kay Will, buti na lamang ay naharang agad ni Colette ng bato-bato magic niya kundi abo na sana ang bida natin. Nadama na nga sa buong lugar ang lakas ng pagsabog na pasiklab ni Sion, at sinalanta buong kagubatan na kanyang tinamaan, sabay banat na umalis nga raw si Julius at ipal ito sa kanila. Anong ginagawa mong baliw ka? Sigaw na nga ni Colette kay Sion, na agad naman rumbat at all this time na nahimik lamang siya at pinagbigyan ang request ni Colette, ngunit ngayon daw ay maniningil na siya, at yun nga raw ay ang labanan siya ni Will. Lubos kinagulat na nga ito ng ating bida at kung seryoso raw ba ito, at talagang ngayon pa nga raw nito napili. Ang dami mong sinasabi tsaka wala akong kailangan na dahilan para ikaw ay pulbasan at labanan, sigaw na nga ng nasira niyang pride lang naman pinaglalaban, habang pagtataka naman ang nadama ni Colette at saan daw ba nanggagaling ang hugot ng high blood nilang kasama. Pipigilan na sana ito ng dalaga ngunit muling lumutang si Julius na siyang hamarang sa kanyang daan at pinagtaka nito kung papaano nakaligtas sa pagsabog kanina. Pinag-alala naman ito ni Will ngunit walang magawa pagkat sunod-sunod na atake na ang ibinir sa kanya ni Sion, na pilit niyang kinakausap at di nga raw ito oras para maglaban sila. Hype ka wala akong pakialam, kunin mo espada mo at labanan mo ko. Panggigigil na nga ni Sion kaya ayon walang nagawa si Kuya Will kundi kunin ito at bigyan ng jacket yan. Pabigwas na rin lods ng like at subscribe, salamat. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.